na may pagpapahalaga sa kalikasan para magbahagi sa atin tungkol sa isang concern sa kanilang lugar na sakupan ng ating parokya sa Barangay Makatbong. Kaya nagpapasalamat kasama natin ngayon si Dr. Raul Ramos. Palakpakan po si Dr. Ramos. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ay unang-una magpapasalamat kay Father Malyari. Ako binigyan ng pagkakataon na sumingit sa inyong aktibidad ngayong araw na ito. Ako rin po ay nais ko rin po bumati sa ating barangay captain, Rodaldo Santiago, at saka po sa ating punong guro at sa inyo pong lahat na naririto. Maiksi lamang po ang aking sasabihin. Alam po natin ang kahalagahan ng kalinisan at ng tubig at ng hangin na malinis. Alam natin ang epekto nito sa ating kalusugan. At nung nga po ako pumasok dito, ang una ko po napansin, maliwanag, tsaka malinis po talaga. At yun po ay nakakagahan sa damdamin. Ngayon po, ang akin pong pinakabuod ng aking gustong sabihin ay yung pangangalaga po sa tubig na nasa ilalim ng lupa na pinagkukunan ng ating mga inumin kung ang ating wala tayong mga pipe system na tinatawag, yung mga poso, mga balong, yung mga well, na maaari pong makontamina kapag may basura sa paligid. Ngayon po, noong 2005 po ay nagkaroon ng balakin ang ating city government na magkaroon ng MRF sa Makatbong. At yun po ay natural aming tinutulan dahil po makakontamina ang aming tubig sa ilalim ng lupa, yung groundwater namin at yung hangin. Pero ngayon po ay tila parang may pagbuhay doon sa balakin na yun. Kaya po nagpunta ako dito para idulog sa inyo ang aming pagnanais na mapanatili ang kalinisan ng Makatbong, na alam kong pwede rin nating sabihin na ang sakit ng kalingkingan ay sakit din ng buong katawan. Kaya po kung kami ay maapektuhan doon, ay malapit lang din po kayo dito. At yung pong tubig sa ilalim ng lupa ay lumalakad po yan. Hindi naman po yan nakapix sa isang lugar. Kaya po halimbawa, contaminated doon, na kumatas yung basura doon at bumaba sa ilalim ng lupa at nagmalo sa tubig, yung pong parang dagat din po yung nasa ilalim ng lupa na yun, tinatawag nating groundwater o aquifer, at yung nandoon ay maaaring mapunta dito. Kaya po, bukod dito, yung hangin din na maaaring magkaroon ng pollution at magkaroon ng mga langaw at yung mga tinatawag na vermin, mga ipis, daga. Kaya po yung mga pamumulaklak ng masiselang halaman na pinagkukunan natin ng kabuhayan tulad ng mga gulay, mga prutas ay maaaring maapektuhan. Pero higit po sa lahat, yung hangin at tubig. Kaya po, ako po ay nagpapahayag na aming damdamin na kung yung tinatawag na organic fertilizer plant ay mga ngahulugan o project ay mga ngahulugan na magdadala ng basura sa Barangay Makatbong, ay tutol po kami doon. So anumang pong proyekto na magdadala ng basura sa isang lugar na walang basura, ay tutol po kami doon dahil ayon po sa batas, 1 MRF per barangay. Ngayon kung isang barangay po o lupon ng mga barangay na halos walang basura, ay doon dadalhin yung basura ng buong Cabanatuan City, ay napakalaki naman pong injustice noon dahil unang-una wala tayong basura tapos dito malalagay. Eh, paano po yung kalusugan ng mga tao doon at sa mga kanugnog po?
ang hangin ay walang pader ang hangin, pati ang tubig ay sa ilalim ng lupa, wala pong pader yan. Lumalakad po yan, kaya ang sinabi ko po, ang sakit ng kalingkingan mararamdaman ng buong katawan. Kaya po, pangalagaan natin ang ating groundwater, mga balong, tubig na unti-unti nang naapektuhan ng mga kemikal, at sana po wag naman yung basurahan. Marami pong salamat. Thank you so much. So ngayon po baka